Okay, hello mga kaibigan. Ayan, kumusta na kayo? Ay nako, guys, eto, komentuhan natin mga kaibigan, no? Yung nangyari nga mga kaibigan na fiasco diyan po sa Senate, no? Sa Senado. Ay nako mga kaibigan, ito ha, komentaryo ko ha. O yung nanood ba kayo ng sa Senate hearing, mga kaibigan, no? Nanood ba kayo? O, direct to the point na tayo mga guys, no? Kanina, nanood ako, no? Guys, hello, hindi ba nag-iisip to mga senador na to, mga kaibigan? Alam niyo ba, yung mga nandoon na nagtatanong ay mga DD sheets at mga involved pa sa war on drug ni Duterte. Natural magkakaroon sila ng bias, di ba? Ito sana maisip lang sana ng committee, no? Maisip lang sana ng committee na wag nang isama sa panel sina Bato, sina Bongo, yung mga kasama sa AJK, no? Hayaan mo na si Estrada. Talagang hayaan mo na si Jinggoy, no? Pero yung dalawa, no, si Bato, si Bongo, alam niyo sa totoo lang, hindi sila dapat isama doon. Kasi guys, kitang-kita no ang pagiging bias, no? Kasi nga hello, kung meron ba naman silang delikadesa, sila na mismo no ang mag-exempt sa sarili nila na sumali doon. Kasi nga mga kaibigan, involved din sila dyan sa war on drugs. Tinuturo din sila dyan. Tapos mag-iimbestiga sila sa isang war on drugs, nakasangkot naman sila, nakasama sila doon sa mga isinasangkot ng mga witnesses. Di ba very ironic? Kaya, mga kaibigan sa totoo lang nung napanood ko ito, sinabi ko sa sarili ko, wala tayong aasahan dito. Huwag na tayong umasa dito sa Senado. Kasi nakikita ako mga kaibigan tinatakot na ni Bato de la Rosa yung witness, di ba? At hindi lang tinatakot, inaakusahan pa na namumulitika daw, inaakusahan na nagpro-propaganda. Biruin mo guys yung pari, no, yung pare na nag-handle nung yung tungkol doon sa mga guys sa mga pamilya no na biktima. Alibugha, salamat, no? Salamat sa panonood. Dapat di na sa Senado. Yun nga Or kung sa Senado man, dapat yung mga hindi kasangkot doon sa war on drugs. Alam niyo, ang okay lang talaga doon, si Risa Hontiveros, no? Hindi ako maka-Risa Hontiveros, no? Kasi anti-Marcos yan Pero ang nakita ko, okay lang talaga doon, si Risa Hontiveros. Yung pagtatanong niya talagang very respectful at yung hindi yung katulad kina Bato na nag-aakusa. Inaakusahan na. Guys, inaakusahan na kaagad ni Bato yung pare na kesyo daw nagpo-propaganda, kesyo daw pinupolitika. Hello. Paano mangyayari yun? Yung pare na yun mga kaibigan, ay bago pa pala nagkaroon talaga ng war on drugs no, ni Duterte, ay ganito na yung ginagawa niya, yung kanyang advocacy. Tumutulong siya doon sa mga nagiging mga biktima. So, paano mo sasabihin na namumulitika? Hindi politiko yung pare in the first place. Kaya mga kaibigan, sabi ko, wala tayong aasahan dito sa Senate hearing na to. Halatang halata mga kaibigan, umpisa pa lang halatang halata na talagang ang inilagay nila, pinaupo nila mga kaibigan dyan sa kanilang committee ay mga aso, mga K9 ni Duterte. So ano pang aasahan natin? At nakita ko ng mga kaibigan, nakita ko yung takot. Kahit nga yung mayor, si Mabilog, mga kaibigan, dapat babasahin niya yung kanyang affidavit Babasahin niya dapat yung statement niya. Pero mga guys, parang ang binasa niya kaunting-kaunti lang, hindi niya binasa lahat. So, andun yung yung atmosphere of fear, yung takot, mga kaibigan. Nandun yung takot. At syempre, alam naman natin,
yung si Bato na yan, o marami pang connection yan. Si Duterte, marami pa rin connection yan. Isang ano lang yan, pwede silang ipaganon, di ba? So, nandun talaga yung atmosphere of fear. So, sana ito ang makita ni Senate President Cheese Escudero na for delikadesa lang, no? For delikadesa lang naman. Etong mga ito, wag lang isama talaga. At kung merong delikadesa yung mga yan, sila mismo, ang sarili mismo nila, i-exempt na nila dyan. Hindi na sila sasali sa investigation. Kasi halatang halata naman na umpisa pa lang ay mayroon ng bias. Start pa lang ng investigasyon ay talagang tinatakot na yung mga witnesses. At biruin mo inaakusahan na kaagad ang witnesses na kesyo namumuliti ka. Bakit ngayon mo lang ginagawa yan? At mind you mga kaibigan, hindi ko nagustuhan pambabastos kay Laila de Lima. O hindi ako makalayla, 'di ba? O ayoko sa kanya kasi dilawan siya, 'di ba? Pero mga kaibigan, pangit yung ginawa nila. O meron na naman silang gusto na naman nilang bastusin si Laila de Lima. Yung pagkababae, babastusin na naman nila. Buti na lang kinall out kaagad ni Senator Risa Hontiveros. At sinabihan, no, pinaalala niya na sa committee na yun, dapat yung maging respectful at dapat na sundin yung kanilang kung ano man ang dapat na gawin ng mga magtatanong ng mga senador. Buti na lang nandun si Risa Hontiveros. Siya lang talaga mga kaibigan ang maayos doon. No, sa nakikita ko. Si Coco Pimentel hindi ko rin gusto parang medyo medyo hindi rin maganda. Alam naman natin kaalyado din dati 'yan, 'di ba? Ni Duterte. PDP laban 'yan O nagkaroon lang nga ng kumbaga nag-split nga lang mga kaibigan kasi nga 'di ba inagaw ni Duterte yung pamunuan ng PDP laban na supposed to be ay kay Coco Pimentel 'yan kasi ang tatay ni Coco Pimentel ang nagtatag niyan. Diba? So, sa tingin ko wala akong mapili sa kanila, mga kaibigan. O si Jinggoy Estrada. Si Jinggoy, alam niyo naman, diba? Galit din yan kay De Lima. O, parang meron ding parang nakikita ko parang meron ding vested interest, no? Na parang meron ding motibo yung kanyang pagtatanong. O. So, ang gusto ko lang talaga doon, mga kaibigan, no? Si Senator Risa Hontiveros. At sana, maglagay dyan ng ibang mga senador, tanggalin yan sina Bato, tanggalin yan sina Bongo, at maglagay ng ibang mga senador na talagang hindi bias at yung walang walang motibo, no? Hindi yung puro na lang Duterte, puro na lang mga bias, no? So kitang-kita, walang kwenta yung hearing sa Senate. Si Sen Risa lang ang may maayos na pagtatanong. Opening statement pa lang ng mga pro-Duterte senators sa latang bias. Correct. Yan nga sinasabi ko dapat delikadesa, no? I-maintain nila ang delikadesa. Kung meron sila nun, sila mismo, hindi sila sasali doon. Diba? Ang daming senador. Diba? Ang daming senador doon. Dapat wag na silang sumali sa investigation dahil kasama sila sa mga iniimbestigahan. Gosh, paano aamin pa? Matatakot talaga yung mga mag-witness. Matatakot. Kasi biruin mo yung magtatanong sa'yo, mismong kasangkot, Bato de la Rosa, Bongo, paano magsasalita? Paano magiging open? Paano sila magtatapat kung ganyan na yung mismong nag-i-interpolate, siya yung sangkot? 'Di ba? Make sense, mga kababayan? Kaya etong masasabi ko, no, sana makita sana ito ni Senate President Cheese Escudero. Makita niya sana ito na dapat tanggalin dyan, no? Huwag nang isali sa investigation itong sina Bato at sina Bongo. Grabe si Bato, talagang
Ano ba yan? Talagang sumisigaw. Sinisigawan niya talaga yung inaakusahan niya, mga kaibigan. Na kesyo namumuliti ka, na kesyo yung sinasabi. Pagkatapos, kapag merong sinasabi yung witness, andun ka agad siya, mga kaibigan. Andun ka agad siya na dinidibam niya kaagad. At ito pa ang napansin ko sa kanila, mga kaibigan, na ang witness gusto pang magsalita. Gusto pang maghayag ng kanyang mga sasabihin, pero very limited. Nililimitahan talaga. Pero yung mga senador na mga attack dogs ni Duterte ay talaga naman free, malaya, pabalik-balik pa. O, kapag gustong magsalita, free na magsalita. Mga guys, alam nyo, sa totoo lang ibang-iba ang Quadcom. Sa House of the Representative, napaka-professional ng pag-i-interpellate nila. Napaka-professional, walang halong personalan, talagang mga kaibigan, maayos, no? Matalino. Pero itong Senate, ay grabe mga kaibigan, kung nanood kayo, ay talagang umpisa pa lang. Yung sabi nga yung isa nating viewer dito, umpisa pa lang, nandun na, kitang-kita mo na ang pagiging bias. Kaya mga kaibigan, wala tayong aasahan sa Senado. Hindi natin maaasahan na fair yung gagawin nila, no? Na fair yung gagawin nila na investigation. At natatawa pa ako kay Bato de la Rosa, kasi mga kaibigan, merong mga hindi nakarating kasi meron namang reason, no? Ba't hindi nakarating? Ang sabi ni Bato, bakit daw ayaw pumunta? Bakit daw ayaw pumunta? Ibig daw sabihin kasi kapag ayaw pumunta, ayaw daw magsabi ng katotohanan. So, ibabato natin sa kanya. Ibig ba sabihin, Bato? Ganon ka rin. Kasi, ang pagkakaalam ko, inimbitahan din, di ba siya? Pero hindi siya pumunta sa Quadcom. So, ibig sabihin, ayaw mong pumunta sa Quadcom, ayaw mo rin magsabi ng katotohanan. Di ba? Kaya mga kaibigan, no, kahit ano pa ang lumabas sa investigation nila dyan sa Senate, mga kaibigan, na palalabasin nila na, kumbaga, palalabasin nila na walang kasalanan si Duterte, justify nila yan. Ay guys, alam na natin yan. Alam na natin. Kaya nga, ang masasabi ko talagang sana ang Pangulo natin ay payagan na lang niya ang ICC na magpunta dito. At payagan na lang niya ang ICC, no, kunin si Duterte para nang sa ganon ay magkaroon na ng tuldok ito. Talagang magkaroon ng justice ang lahat ng mga LJK victims. Kasi wala tayong aasahan kapag ganito, mga kaibigan, no? So, korte. Patagal pa yan, mga kaibigan. At saka, ilan yung ganito kasi yan, guys. Mahirap kasi kapag sa korte. Kasi kapag sa korte, isa-isa yan eh. Isa-isang magpa-file ng case. Isa-isang mga pamilya ng biktima. Kailangan isa-isa yan. May mga abogado. Isa-isa yan. Kanya-kanyang file ng case. Unlike sa ICC, isahan yan, mga guys. Isahan lang na investigation. At ipuprove dyan kung talagang may kasalanan si Duterte at yung iba pa. So, mas maganda talaga sa ICC kasi mabilis. Pero kung sabihin mo sa korte natin dito, pagkatapos isa-isa yan sila magsasampa. Pagkatapos, syempre, mga mahihirap, marami dyan, mga mahihirap. Wala namang kaya na magbayad ng abogado. Diba? So, saan lang aasa? Sa PAW, ilan lang naman ang abogado sa PAW, kukonti lang. Ilan yung mga biktima? Diba? Nasa 30,000 na nga mga kaibigan eh. Kasi yung legit mga kaibigan na report ng Office of the President noong 2017 ay nasa 20,340 na. Isang taon pa lang yun. Diba? 1 year pa lang yun. Kung titignan natin mga kaibigan, kapag nakita pa lahat, kasi marami po mga kaibigan na namatay, na sinasabi sa autopsy na namatay daw sa bronco, namatay daw natural death, pero yun pala,
mga kaibigan, nakita ngayon dun sa forensic ni Fortune na hindi naman pala namatay sa natural death, kundi namatay po sa gunshot, namatay dahil sa may tama sa ulo, may tama sa puso or whatever. So, tataas pa talaga yung bilang ng mga namatay sa war on drugs ni Duterte. So, lahat yan, kukunan mo ng abogado, lahat yan, makakaya ba yan ng PAW? Kasi mga kaibigan, halos lahat yan mahihirap. Nakatira sa mga squatter area, nakatira sa mga squatter area at kita niyo naman kapag 'di ba kapag natutumba sila, ayan may patay natumba, nakatsinelas, butas-butas ang damit at mahalata mo na na mahihirap talaga. Yan ba yung mga pamilya niyan, makakayanan ba na magbayad ng abogado na di kampanilya? Siyempre hindi, sa paulang aasa yan. Kaya mas maganda talaga mga kaibigan na talagang ICC talaga ang tumingin dito, ICC talaga ang maglitis kay Duterte. Ngayon, kung talagang si Duterte walang kasalanan, i-prove niya, mga kaibigan. 'Di ba? I-prove niya. Kasi ilang taon na, mga kaibigan. 2 years na nakakababa si Duterte. Pero heto, wala namang hustisya. Hindi pa nakakahanap ng hustisya, mga kababayan natin. Libo-libo. Napakakaunti pa lang ang merong hustisya. Kaunti pa lang talaga, mga kaibigan. Kasi syempre, marami yan eh. Makakayanan ba ng korte natin yan? Sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, ang isang judge, umaabot po sa mga 1,000 ang hinahawakan niyang kaso. Alam na namang, sa isang araw, basta re-reviewin ng judge tapos ka agad. Hindi naman ganoon. So, kailangan po maraming thorough investigation, mga study na gagawin ang judge bago siya makakapag-come up sa isang judgment na talagang fair. Pero hindi po niya yan magagawa kasi mas marami pa po na nakapending na mga kaso. Kaya mahirap talaga kung isa-isa yung mga yan, no? Bawat mga biktima ng EJK, isa-isa na magpunta sa korte, kanya-kanya silang sampa ng kaso. Mahirap po yan dahil unang-una sa lahat, kukulangin po ang ating abogado. Ang PAW lawyers kukulangin. Kaya mas maganda talaga na ICC po ang mag-handle nito. Real talk po tayo. Good afternoon, Admin Rich. Good afternoon din po, Martin Aliza Godiesan. May didishit to. Sabi ng isang didishit, ikaw na lang mag-senador. Kupal ka. Kupal ka din. Bugok. Nadidishit, bugok ka, kupal ka. Yan. Hello, tama po kayo, Lydia Magno. Sarsuela ang naganap sa Senate, halatang halata sila na bias. Correct po, talagang Sarsuela, bias talaga. Bato, Bongo, Padilla, Duterte, de Lima, dapat sa Congress na lang nila pinadalo. Tumpak, tama ka dyan. Alibugha, no? Correct ka dyan. And, Jacinto Jack, walang kwentang hearing sa Senate. Tumpak, wala talagang kwenta, no? Ang hearing nila. Kaya pumunta si Canor, alam niya na may kakampi siya sa Quadcom. Correct. At ito pa napansin ko, mga kababayan, si Bato de la Rosa, kuha ng mga testigo kuno, ng mga witness kuno. Napansin niyo, mga kaibigan? Unong malapit ng di ba, meron pa siyang isang pinaupo. At siya pa ang nagpakilala. Kuha siya ng mga witness para magsabi na, ay wala namang ganyan, hindi naman ganyan. Hello? Halatang halata, mga kaibigan. Super bias. Diba? Hindi po katulad sa Quadcom na talagang kusa yung mga tao doon na pumupunta at kusa talaga na kinukontak yung mga congressman na nasa committee ng Quadcom at talagang sila talaga ang kusa na nagsasabi na magte-testify sila. Pero dito sa Senate, halatang halata, mga kaibigan, na talagang moro-moro ang ginagawa nila dito sa Senate para ipagtanggol si Duterte. Ang dami nila, mga kaibigan. Dinala pa si Panelo, dinala pa si Belhica. Hello, pagkatapos, guys, tapos dalawa lang ang inimbita na pamilya ng EJK.
Doon ka makakita na talagang orchestrated, planado ang ginawa nila. Saan ka makakita, mga kaibigan? Ito ay investigasyon ng AJK, pero 2 pamilya lang ang inimbita nila para maghayag ng kanilang experience sa AJK ni Duterte. Doon pa lang makikita mo na mga kaibigan, hindi tayo bugok, hindi tayo isinilang nung panahon ng kopong-kopong. Kitang-kita natin at nararamdaman natin ang kanilang mga ginagawa ay moro-moro lang. Huwag ka maingay dyan, Kabang. Kabang, huwag ka maingay. May tao ba? Yan. Ingay ng aso namin. Huwag ka maingay. Nag-live ako dito. Ano ba? Yan. Good afternoon, Ma'am Admin Rich. Hindi na nga ako interesado sa mga hearing ng Senado. Kung sa Congress yan, tinatapos ko talaga. Tumpak! Alam niyo ba, hindi ko siya tinapos. Hindi ko rin tinapos dahil nakita ko na moro-moro talaga. Mga kaibigan. Talagang moro-moro. Sobra. Josephine Ato, bias talaga si Raulo yung bato na yan. Bias po talaga yan kasi attack dog yan eh. Attack dog yan ni Duterte. K9 po yan ni Duterte. Diba? Rowena Sugi, nakaka-high blood manood kanina, Ma'am Rich. Correct. Kaya nga ako, hindi ko na siya tinapos, mga kaibigan. Kasi kitang-kita mo, diba? How come? Kabang, may tao ba? How come, mga kaibigan eto common sense lang common sense. Kahit sinong tao, kahit siguro elementary, no, malalaman, common sense lang mga kaibigan. Yung dalawa, Bato de la Rosa at si Bongo, kasama kayo sa inaakusahan. Kasama kayo sa kumbaga, author, no, ng war on drugs. Kasama kayo dyan. Pagkatapos nandyan kayo, mag-iimbestiga. Hello? Nandyan sila, nag-iimbestiga. Tapos yung tatanungin nila yung witness, yung witness matatakot na, lalo na sinisigaw-sigawan na ni Bato. At inaakusahan na ni Bato na namumulitika, inaakusahan na ni Bato na kesyo nagpo-propaganda. Mabuti na nga lang yung pari, hindi nagpatinag yung pari. Diba? Pero respectful pa rin siya. Pero hindi siya nagpatinag. Inaakusahan na siya ni Bato. Tapos ito naman si Jinggoy, babastusin na naman si De Lima. Mabuti na lang kinall out ni Risa Hontiveros na ipinaalala ni Risa na maging respectful, na dapat tuparin yung kanilang, kung ano man yung kanilang mga rules doon sa komite. Kita nyo guys? So, mamaya gagawin na naman nila yung ginawa nila dati kay De Lima na binastos nila ng todo-todo. Diba? So, grabe talaga mga kaibigan. Sabi ko, guys, no, huwag na tayong umasa sa Senado dahil wala tayong aasahan sa Senado. Kita na natin, moro-moro. Ngayon, siguro kung tatanggalin dyan, no, calling Senate President Jesus Escudero, no, at saka sina Bato de la Rosa, sina Bongo, kung talagang meron kayong mga delikadesa, huwag na kayong sumali diyan sa investigasyon dahil hindi magandang tingnan na kayo ay sinasangkot pagkatapos nandyan kayo na nag-iimbestiga. So kitang-kita ko may takot, merong atmosphere of fear yung mga witnesses. Kahit na yung parang umiiba ng tono, yung sino ba yun, yung pulis na may ranggo na nagsalita doon sa Quadcom, di ba, umami na doon. O, pagdating sa Senate, parang medyo takot siya Takot siya magsalita. Kasi nga, andun yung mga inaakusahan. At nakikita nila yung mga inaakusahan at grabe magsipagtanong. Talagang si Bato sumisigaw na. Di ba? So, yun lang masasabi ko kay Jesus Escudero, Senate President. No? Palitan dapat may kapangyarihan ka naman kasi Senate President ka Pagsabihan mo yung sina Bato, sina Bongo na umalis dyan, no? Sina Robin Padilla, iyan pa, Robin Padilla,
Guys, umpisa pa lang. Start pa lang mga kaibigan eh. Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla. Umpisa pa lang. Talagang nandun na mga kaibigan. Kaya, totoo yung sinabi nyo na malakas ang loob ni Duterte na pumunta sa hearing ng Senate. Kasi nga, alam niya na marami siyang kakampi. Pero mga kaibigan, anong sabi ni Bongo doon sa kanyang privilege speech? Hindi naman daw totoo na merong reward system. Guys, sa susunod na hearing, inihahanda na ni Senator De Lima, hindi na pala Senator, ni De Lima, ang kanyang mga presentation. At alam ko sa presentation na yan, nandyan din yung mga videos, mga kaibigan, na kinakalap ni Laila De Lima na kung saan sinasabi mismo ni Bongo at ni Bato na yung tungkol nga sa reward system. So huli sila dyan. At yung sinasabi ni Duterte na wala siyang order, hello, huli din siya dyan. Nagsisinungaling siya kasi napakaraming mga videos na mismo sa bibig niya sinasabi niya na nag-order talaga siya ng shoot to kill. Kaya huli siya dyan mga kaibigan. Ngayon siguro, first hearing, sige, pinagbibigyan pa sila. Kasi syempre, hindi pa masyadong nakakabuelo, lalo na medyo may takot, no? Pero alam ko mga kaibigan, sa susunod na hearing, andyan na, ilalabas na nila yung kanilang bala. Yung sina Laila De Lima, ipapakita na nila yung kanilang mga presentation, yung kanilang mga video. At alam ko, pati si Senator Risa Hontiveros, meron niyang ipapasabog. Diba? So ngayon, sige, panalo kayo. Sige, panalo kayo ngayon. Mga attack dogs, mga bias na senador, mga attack dogs ni Duterte. Pero sa mga susunod na hearing, lalabas at lalabas ang katotohanan. Dahil kahit anong gawin yung pagtatakip diyan sa war on drugs ni Duterte, lalabas at lalabas ang katotohanan na talagang merong kasalanan si Duterte diyan, si Bato de la Rosa, si Bongo, at yung iba pa na mga pulis, mga general diyan na nagsagawa ng war on drugs implementation ni Duterte. Kaya naniniwala ako, sige, maging happy kayo ngayon. Sige, time nyo ito, panahon nyo ito. Pero sa mga susunod na hearing, hindi nyo maaaring pigilan ang katotohanan. Dahil sabi nga mga kaibigan, ang isang liwanag, pumunta ka sa isang kwartong madilim, magsindi ka lang ng isang kandila, liliwanag na, di ba? So mga kaibigan, hindi maaari na ang kadiliman ay tatalunin ang liwanag. Kaya naniniwala pa rin ako at nananampalataya sa Diyos mga kaibigan na magkakaroon ito ng hustisya, no? So ang pinagpipray ko talaga ICC talaga para magkaroon na talaga ng justice ito, kasi sa ICC mas mabilis mga kaibigan kaysa dito sa mga korte natin, no? So nabanggit ko na kanina yan kung bakit mas mahirap kapag dito sa korte natin, kasi dito mga kaibigan isa-isa yan sila magpa-file. Ilan ang biktima ng EJK? Ang dami. So, lahat ng pamilya nan isa-isang magpa-file. At alam ko, marami sa mga pamilyang yan ay ayaw nang mag-file. Kasi nga, guys, may hirap lang yan. Uunahin pa ba naman nila ang pagpa-file ng kaso? Guys, syempre, mas uunahin nila ang magtrabaho para may maipakain sa pamilya. Diba? Mga mahihirap ang mga pinatay sa war on drugs ni Duterte. Kaya marami dyan mga kaibigan talaga, wala na talaga silang, kumbaga gusto na lang nila tumahimik, gusto na lang nila mag-move on, gusto na lang nila mag-start sa bagong buhay nila. Ganun kasi, guys, wala naman silang pambayad wala naman silang kaya na pambayad ng di kampanilya na lawyer. At kapag nagdemanda sila, hingi sila ng lawyer sa PAW. Tapos araw-araw pupunta sila doon, pamasahin nila yung pagkain nila. May hirap lang yan mga kaibigan. Kaya marami dyan ang gusto na lang din manahimik, pero gustong magkaroon ng hustisya.
Kaya, ang masasabi ko dito, no, ang susi lang talaga dito sa war on drugs ni Duterte para magkaroon ng talagang justice ay ICC. Yun lang talaga, ICC. Kaya sana, mga kaibigan, no, panawagan natin sa ating presidente, no, na talagang bumalik na lang tayo sa ICC. Bumalik tayo sa ICC nang sa ganun, mga kaibigan, ang ICC ay pwede lang pumunta dito. Or kung hindi man tayo babalik sa ICC, hayaan na lang ng Pangulo natin na through Interpol, di ba? Nang sa ganun, mga kaibigan, talagang magkaroon ng hustisya yung libo-libo na mga nabiktima ng EJK. Guys, kanina nga, di ba, sa hearing, nakita nyo, 3 taon na bata. 3 taon. Hindi lang iisa na 3 taong bata. Marami. Maraming mga bata na damay, patay. Guys, yung mga batang yun, yung mga magulang nun, kung kayo kaya, halimbawa, itong mga DD sheets na to, kung kayo namatayan ng 3 gulang na bata, na anak, o namatayan kayo ng 3 gulang na anak, o bata, 9 na taon, basta bata, no? Anong masasabi nyo? Namatayan kayo ng anak, bata pa, dahil lang sa nadamay siya sa war on drugs ni Duterte. Matutuwa ba kayo? Oh, mga DD sheets, tinatanong ko kayo. Guys, nawala yung internet ko. So, mga DD sheets, matutuwa ba kayo? Halimbawa, yung anak nyo, 3 taong gulang, namatay dahil sa EJK. Matutuwa ba kayo? Hello? Idalagaan nyo yung anak nyo, ni ayaw yung padapuan ng langaw, tapos makikita nyo na lang nakahandusay, may tama ng baril, patay. Hello, hindi mo alam anong mangyari sa batang yan. Baka mamaya, balang araw, maging doktor yan, maging pangulo yan ng Pilipinas. Marami pang pag-asa yan. Pero eto, namatay. Hindi lang iisa. Napakaraming bata namatay sa war on drugs si Duterte. Mga buntis, mga lolo, mga lola, mga matatanda, wala namang kinalaman sa drugs, pero namatay. Diba? Paano man lalaban yung mga yan? May mga baril ba yan? Mga bata, may baril ba yan? Hindi nga yan nagdodroga. Diba? So, katulad na lang ni Kian de los Santos, 17 years old. Take note, 17 years old, grade 11. At si Kian de los Santos, maraming nag-testify, mabait na bata, walang bisyo, at hindi rin involved sa droga. Diba? Pero, namatay. Oh. Habang siya ay kinakaladkad ng mga pulis, siya pa ay nakikiusap, 'di ba? Na, sir, meron pa po akong bukas, meron pa po akong exam. Pero anong ginawa ng mga pulis? Walang awa siya na chinugi. At tinaliman siya ng baril at sinabi na siya daw ay nagpupulburon. 'Di ba? Ganyan ang nangyayari sa panahon ni Duterte. Kaya, mga kaibigan, eto masasabi ko talagang, ito lang talaga ang aking pagpipray, no? Every night, kapag ako'y matutulog, magkaroon talaga ng hustisya ang war on drugs ni Duterte. No? Mga kaibigan, narinig nyo yung privilege speech ni Duterte, mga kaibigan. Gina-justify niya yung ginawa niya. Kasi ginawa daw niya, bilang presidente daw ng Pilipinas, to protect daw the Filipino. Hello, yung mga biktima mo ng EJK, hindi ba Pilipino yan? Yung mga bata na namatay, hindi ba Pilipino yan? Yung mga matatanda, mga senior citizens na namatay, hindi ba Pilipino yan? Yung buntis, yung mga nadamay, hindi ba Pilipino yan? Pilipino yan. Sinasabi mo na ginagawa mo yan to protect the Filipino people. Mali ka dahil hindi mo prinotektahan ang buhay ng mga Pilipino, kundi pinatay mo. Mali ka. Mali ka dun. Kung gusto mo talagang protektahan ang buhay ng mga Pilipino, ang dapat mong ginawa, hinuli mo sila. Hinuli. Lalo na mga kaibigan, yung mga nahuhuli nila, usually, small-time user, small-time
pusher, mga mahihirap, small time. Yung binenta nilang droga ay pangkain lang nila. Nawawala yung internet ko, guys, no? So, ulitin ko ha. Small time, ayun nga, nawawala nga. Small time user lang, mga kaibigan. Yung pinatay nila, small time user, small time pusher. Yung sinasabi ko nga sa inyo kanina, yung mga binibenta nila na droga ay sapat lang para sa pangkain nila. Tapos pinatay mo. Di ba dapat ang gawin mo? Hulihin mo, ilagay mo sa rehab, kasuhan mo. Oh. Kung ayaw magbago, kasuhan mo, ilagay mo sa kulungan. Yun ang tama. Baka sa kulungan magkaroon pa siya ng realization na naku, dapat magbago ako. Oh. Di ba mga kaibigan? Yung pare na nag-witness kanina, na tumutulong doon sa mga biktima ng EJK. Guys, matagal pala siyang gumagamit ng shabu. Hindi pa siya pari, 'di ba? Matagal daw siyang gumagamit ng shabu. Pero nakita mo, pari siya ngayon. Nagbago siya, nagkaroon siya ng realization. Yun lang. Isang malaking yun mga guys, isang malaking ebidensya na ang isang tao hindi mo dapat papatayin kasi magbabago yan, magkakaroon yan ng pag-asa, magbabagong buhay yan, 'di ba? Oh, pero papatayin mo kaagad. Pagkatapos eto pa ha, sasabihin niya I hate drugs. Pagkatapos yung mga kasama niya puro sangkot sa droga, mga Michael Yang, Kenneth Dong, Charlie Tan, mga may-ari ng Shabu Lab. Yes, mga may-ari ng mga Shabu Laboratory. Pagkatapos sasabihin mo, I hate drugs. Diba? Tapos sasabihin niya, lahat daw ng mga kriminal, kesyo, galit daw siya sa lahat ng mga kriminal. Hello? Yung anak mo, bakit buhay pa yung mga anak mo? I hate drugs, diba? Pero bakit buhay pa ang mga anak mo? Galit ka sa mga kriminal? Bakit nandyan pinoprotektahan mo si Kibuloy? Galit ka mo sa kriminal? Bakit binigyan mo pa ng negosyo yung mga fugitive sa China? Sige. Paano nyo maipapaliwanag yan, mga kaibigan? Sasabihin niyang galit siya sa mga sa nagdodroga, galit siya sa mga kriminal. Pagkatapos, kinakanlong niya mga kriminal mismo. Pinoproteksyonan niya isang Kibuloy most wanted sa Amerika at dito maraming kaso. Paano niya maipapaliwanag yan? Sasabihin niya, I hate drugs. Yung anak niya mismo, hindi naman niya chinugi. Di ba? Kaya, totoo yung sinasabi nila Las Cañas, Mutabato ba yun? Na yung war on drugs ni Duterte ay peke. At ano yung sinasabi nila? Duterte is the lord of all drug lords in southern Philippines. At si Duterte daw, the most dangerous person in southern Philippines. So, noong una, hindi ako naniniwala dyan. Pero sa nakikita ko, mga kaibigan, nagkakaroon ako ng realization na oo nga, totoo nga yung sinasabi nila. Kasi biro mo, I hate drugs. Pero mga kasamahan niya, mga inchik na kasamahan niya, puro sangkot sa droga. May mga Shabu Laboratory. May mga fugitive pa galing China. Binigyan niya ng mga negosyo. Binigyan niya doon sa bidding, wala nang bidding, binigay na lang doon yung kontrata. Formally. Diba? So, ano yan? Peke yan. Ibig sabihin, peke yung sinasabi mo na hate mo ang kriminalidad, hate mo ang drugs, hate mo ang korupsyon. Lahat yan peke. Lahat yan, puro lang yan panlabas. Walang katotohanan sa sinasabi mo. Diba? Makes sense mga kaibigan? Kasi kung totoo na talagang I hate drugs, na hate niya ang drugs, dapat yung mga anak niya
Tsugi na dapat. Dapat yun ang inuna niya. At dapat inuna niya ang Davao City. Dahil kita niyo naman di ba lately lang 37 employees ng Davao. Yung empleyado ni Baste, positibo sa droga. Tapos sasabihin niya, I hate drugs. Guys, mismong empleyado ni Sara Duterte. Di ba? Napasama sa raid na merong mga pulburon. I hate drugs. Yan ba? Kaya masasabi mo mga kaibigan, hindi totoo yung sinasabi niyang galit siya sa droga, galit siya sa kriminalidad. Dahil unang-una sa lahat, best friend niya, Kibuloy, pinoproteksyonan niya. Diba? Tapos, na-justify niya, kesyo yung pagpatay niya, ginagawa lang daw niya, yung mandato niya bilang presidente. Hello? Wala sa konstitusyon ng Pilipinas na pumatay ka ng tao. Never mo makikita sa Constitution ng Pilipinas na nagsasabi dyan na pumatay ka ng Pilipino. Hindi mo makikita yan. Ang sinasabi dyan, proteksyonan mo ang mga Pilipino, proteksyonan mo ang buhay ng mga Pilipino. Pero never dyan sinabi na patayin mo ang mga Pilipino. Yan ang ginawa niya. Pinatay niya ang mga Pilipino. At ang masama nito, ang pinatay niya mga mahihirap. Nasaan ang mga sindikato? Nasaan ang mga malalaking mga drug lords? Meron siyang chinugi na drug lord, pero kalaban lang niya. Kalaban lang niya sa negosyo. At yung iba, kalaban sa politika. Diba? Pero makikita mo, protektado niya yung kanyang mga kaalyado na sangkot sa droga. Diba? So, yan ang makikita natin mga kaibigan. Peke po ang war on drugs ni Duterte. Kaya, eto mga kaibigan, ang masasabi natin dito na talagang dapat na talaga itong si Duterte ay makulong talaga ito. Talagang kunin na talaga ito ng ICC para nang sa ganun magkaroon na ng hustisya ang mga tao na biktima ng kanyang war on drugs. Kasi, guys, walang lisensya kahit sinong tao. Wala tayong lisensya para pumatay. Ang sabi sa Biblia, kasama sa 10 utos ng Diyos, bawal pumatay. Huwag kang pumatay. Bawal yan. Diba? Kasama yan. Sa bagay, hindi naman kasi sila naniniwala sa Diyos. Wala naman kasi silang Diyos. Godless naman kasi sila. Kaya nabubuhay sila according to their instinct. Kung ano lang ang gusto nilang gawin. Kasi nga, godless sila. Wala silang Diyos. Wala silang takot. Gagawin nila kung ano gusto nilang gawin. Wala silang takot sa Diyos. Ba? Kaya, tama po, sarsuela, no? Sarsuela lang talaga, mga kaibigan, yung ginagawa nila sa Senate, no? Pero, mga guys, hindi nila maitatago ang katotohanan, no? Yan. Correct po kayo, Mercy Otris Mangligot. Ngayon nga maraming nahuli pero walang nababalitaan na nanlaban. Yun lang sa Davao, yung kay Baste. Correct. Di ba? Kasi mga kaibigan, yung sinasabi nila na kasi bumabalik daw ngayon yung droga. Yung sinasabi nila kanina, no, na sa panahon daw ni Duterte, hindi ka daw mangangamba na ikaw ay maglalakad sa gabi. Hello? Nakakatakot nga maglakad sa gabi. Kasi mapagkamalan ka dyan. Kapag yung pulis na pagtripan ka para makakuha sila ng 2 milyon, anong gagawin? Ichuchugi ka. Tataniman ka dito ng baril, 38 revolver, pagkatapos tataniman ka ng shabu. Nakakatakot sa panahon ni Duterte. Kabi-kabila ang patay. Dito lang sa lugar namin may mga natumba, may babae, may barangay chairman. Grabe mga kaibigan, nakakatakot sa panahon ni Duterte. Yung sinasabi nila na ngayon nakakatakot maglakad. Hello? Palagi nga akong ginagabi nga ako. Pag meron akong pinupuntahan, ginagabi ako
Manila pa ako galing, tapos uwi pa ako dito. Ang layo. Oh. Naglalakad ako mag-isa. Wala naman. Hello? At saka, masasabi natin na totoo talaga yung sinasabi nila na tumaas ang kriminalidad, tumaas ang incident ng mga nagdodroga ngayon sa data. Pero taliwas yung sinasabi sa data kasi ang sinasabi sa data ay pagdating sa Marcos administration, bumaba ang kriminalidad. Yan ang totoo. So magbabase tayo sa record, sa data ng PNP. Di ba naniniwala naman sila sa data ng PNP? Kasi during the time of Duterte, yan naman ang pinagkukunan nila data ng PNP. Paano ngayon sinasabi ng data ng PNP na bumaba ang krimen sa panahon ni President Marcos Jr.? At sinasabi rin sa data ng PNP na sa panahon, at ng PDEA sa panahon ni President Marcos Jr., mas marami, mas malalaki ang mga nahuhuli na mga shabu, na mga droga. Mas maraming malaki ang drug hole sa panahon ni PBBM kaysa sa panahon ni Duterte. 'Di ba? Guys, ang daming nahuhuli ngayon. Limpak-limpak. Pero nakita yun naman, 'di ba? May nababalitaan ba tayo na, uy, nanlaban. Oh. Pwede naman pala, mga kaibigan, pwede naman pala na makahuli tayo na walang namamatay. At saka isa pa mga guys paano nila maipapaliwanag yung nangyari doon kay Mayor Espinosa? Si Mayor Espinosa, mga kaibigan, yung tatay ni Kerwin, nasa loob na mismo ng bilangguan. Pinuntahan pa ng mga pulis at doon mismo niratratan. Paano nila mapapaliwanag yun? Pag nasa loob ka na ng bilangguan, yun na yung pinaka-ano mo kumbaga yun ang pinaka-ultimate event na pwedeng mangyari sa'yo. Nasa bilangguan ka na nandun ka na, nakakulong ka na, helpless ka na. Bakit kailangan ka pang puntahan at syugihin? At palabasin na nanlaban ka? Paano ka man lalaban sa loob ng bilangguan? Nakabilanggo ka nga deprive of everything. Wala kang gun, wala kang baril. Paano ka man lalaban? Di ba? Alam niyo ba, sa totoo lang bakit nila ginagawa yan? Bakit halos lahat ng mga sinasabi nila puro nanlaban? Dahil sa kapag tsugi, malaki ang reward. Diba? Sabi ni Bongo, kapag buhay, kapag buhay, kalahating milyon. Kapag tsugi, 1 million. Kapag mayor or high-ranking official ang natsugi mo, 2 milyon. Diba? At guys, maraming video si Duterte na sinasabi niya na marami pa siyang pera para pang reward. Kahit daw kakasya pa daw yung pera niya. Kakaupo pa lang niya. Mind you, kakaupo pa lang niya. 2016. Sinabi niya na meron pa daw siyang pera na galing daw, sobra daw sa kanyang kampanya. Sabi niya hindi natin alam kung talagang sobra sa kampanya niya. Sobra daw sa kampanya niya, yung pera daw, kasya pa daw kahit 10 pa daw na mayor ba yun? O basta 10 na, hindi 10, 100 pala. Kasya pa daw kahit 100 pa daw na matsugi na high-ranking official. Kita nyo? Marami siyang video. Kaya hindi niya pwedeng i-deny yan. Marami siyang video na nagsasabi na talagang ini-encourage na ang mga tao na ang mga kapulisan, ini-encourage na gumano ng buhay kasi merong reward. Kita niyo mga kaibigan?
Lahat ng mga namatay na yun, lahat yun ang laban. Grabe, di ba? So, kahit na pagtakpan nila yan, kitang-kita yan sa mga ipe-present na mga ebidensya. Kitang-kita yan, lalong-lalo na mismo sa bibig mismo galing ni Duterte, ni na Bongo, ni na Bato, na merong reward system. At sa bibig mismo galing ni Duterte, yung kanyang order. Ano sabi niya? May order is shoot to kill. Oh. Ako nga, marami ako niyan sa TikTok eh. Oh. Madami niyan dito sa TikTok. Oh. Nakapost sa TikTok ko yung order niya. My order is shoot to kill. Wala akong pakialam sa human rights na yan. Dami niyang ano eh, puro yabang, puro kayabangan. Wala daw siyang pake sa human rights. Basta shoot to kill daw ang order niya. Guys, eto ha, mali yun eh. Una mga kaibigan, ha, diba sa constitution natin dapat may due process. Guys, mga alleged drug pusher, alleged drug user, alleged, mga pinaghihinalaan pa lang. Hindi pa sila confirm na user, hindi pa rin sila confirm na pusher, as in hindi pa confirm. Di ba ang dapat doon ginagawa? Due process. Mag-imbestiga. Guys, kay Duterte, wala nang imbestiga. O, ilalagay ka sa listahan, tatargetin ka na, o ito susunod si ano, o ito target natin. Walang investigasyon. Hindi na nila i-confirm, hindi na nila i-validate kung totoo ba na user, kung totoo ba na ito addict. Wala nang validation. Basta ang gagawin nila, ilalagay ka sa listahan o bukas tumba ka na. Kasi guys, bakit ko nasabi? Di ba ganyan yung ano, lumalabas sa mga investigasyon na etong mga karamihan dun sa mga chinugi. Guys, puro lang mga allege. Marami sa kanila mga kaibigan na hindi naman talaga involved, hindi napatunayan, pero chinugi. Ito nga eh. Yung pangulo nga natin, si PBBM Ito nga lang yung pangulo natin eh. Ano? Sinasabi ni Duterte, nasa listahan. Diba? Pagkatapos, sabi ng PIDEA, wala sa listahan. Sabi ng PNP, wala sa listahan. Sino pa? Si Mayor Mabilog. Diba? Tingnan niyo mga kaibigan ina-announce na niya sa buong Pilipinas na si Mayor Mabilog ay protector ng droga. Ina-announce na niya. At si Mayor Mabilog daw ay yung sangkot daw sa droga, etc. etc. Kamukat-mukat mo mga kaibigan. Wala naman siya, hindi siya kasama sa listahan. Inakusahan na niya't lahat si Mayor Mabilog pero wala naman pala sa listahan. Napatunayan, tinanong mismo ni Mayor Mabilog ang PIDEA kung nasa listahan siya. Anong sabi? Wala daw siya sa listahan. Kita nyo? Yan ang ginagawa ni Duterte. Kaya, alam nyo, hindi maganda ang ginagawa ni Duterte. No? Talagang, yun pa, meron pa siyang video na parang ano siya parang ang tingin ko sa kanya para siyang madman, para siyang yung baliw na naghuhuramentado na baliw na uhaw sa dugo ng tao, uhaw sa pagtsugi. Ganon ang tingin ko kay Duterte. Na para bang kapag hindi siya nakakatsugi, parang, alam niyo yun, parang nanginginig siya. Addict na. Ganon ang tingin ko sa kanya. Parang addicted na siya sa pagtsugi ng tao. Kasi di ba sabi niya doon sa kanyang sa statement niya na purposely lumalabas daw talaga siya sa street ng Davao, riding his big bike. At talaga daw, ang purpose niya daw talaga, kasi gusto daw talaga niyang makapatay. The word.
Gusto talaga niya. Meron siyang urge. Meron siyang cravings. Kumbaga, cravings niya, mga kaibigan, meron siyang urge na makapatay ng tao. Kung tayo, ako nagkikrave ako kumain ng sweets, nagkikrave ako kumain ng Bavarian, nagkikrave akong kumain ng cake, mga sweets, mahilig ako. Si Digong, iba ang kinikrave niya. Kinikrave niyang pumatay ng tao. Kinikrave niya na yung kanyang bala, yung kanyang baril, mabawasan ang mga bala. At kinikrave niya, He's craving for the blood of people na makita niya nakahandusay na duguan. Yun ang cravings ni Digong. Gusto niyang makakita ng mga patay. Gusto niya makakita ng mga humahandusay. Yan ang kanyang cravings. Demonic mind. Utak demonyo. Guys, dapat siguro ang una muna niyang chinugi ang sarili niya. Bakit? Halatang-halata naman na bangag siya eh. Halatang-halata naman na sa pagiging addict niya, kaya niya nagagawa ang pagpatay. Di ba? Siya mismo nagsabi, addict siya. So, dapat siguro inuna niya ang sarili niya, inuna rin niya yung mga anak niya. Di ba? Kasi sila naman yung mga bangag. Kaya nga nila nagagawa yan kasi bangag sila under the influence of the devil. Kapag bangag ka, kapag nagpupulburon ka, kapag addict ka, you're under the influence of the devil. Kaya hindi ka makapag-isip ng tama. Kaya ang gusto mo, nagkikrave ka, pumatay ng tao. Yun ang katotohanan. Sino bang matinong tao ang nagkikrave na makapatay? Sino bang matinong tao ang nagkikrave na makakita ng dugo-dugo? Pero siya, nagkikrave talaga siya. Ayon sa kanya, lumalabas siya sa street ng Davao, purposely, gusto kong makapatay ng tao. Yun ang sinasabi niya. Nandito yan. Nandito. Alam niyo, na-post ko na yan dito eh. Kaso binura ko kasi na-flag ako ng Facebook. Ito kasing Facebook, ito kasing si Meta, nakakainis eh. Masyadong mahigpit. Masyado siyang mahigpit sa mga ganong klaseng hindi ako makapag-post ng talagang yung mga sinasabi ni Duterte tungkol sa mga tsugi-tsugi kasi si Meta pina-flag agad, samantalang yung mga babae na walang panty dumadaan sa wall ko, mga walang panty na mga babae, yung mga babae na mga bastos dumadaan dito sa wall ko. Bakit? Nire-report ko nga, pero anong sabi ni Meta? Wala daw violation. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, buwisit itong si Meta, mukhang manyakis yata to Kaya pa nakakainis, ang dami-daming bata dito sa Facebook. Pagkatapos makikita mo yung mga babae, guys, may nakita nga ako yung singer, parang Spanish, kasi Spanish yung mga nagko-komente. Singer, naka-gown siya, mahaba ang gown, ang haba ng slit, walang panty. Kita yung slit niya ang haba, pagkatapos walang panty. Kitang-kita ang biyak. As in, walang panty. Ni-report ko. Maya-maya, anong sabi ni Meta? Wala daw violation. Hindi, manyakis. Si Meta, manyakis. Mas gusto niya yung mga ganong video. Samantalang ako dito, kapag nagpo-post ako yung mga tungkol kay Digong, yung mga sinasabi ni Digong tungkol sa pagpatay, pina-flag agad ako. Bawal daw. Kaya binubura ko. Kasi bawal daw eh. Tapos hindi na ako recommended. Hindi na niya ako i-recommend sa mga Facebook. Tapos yung manonood sa akin, yung follower ko, yung views ko konti na lang kasi hindi na niya ako i-recommend. Pina-flag niya ako. So, ako mapipilitan na lang ako na burahin. Kasi apektado din yung monetization ko. Di ba? Kaya itong si Meta, yan lang masasabi ko kay Meta. Napunta tayo kay Meta. Si Meta po ay manyakis. Manyakis. Palagay ko si Meta ay didi shit.
kasi manyakis. May saltik ang pamilyang Duterte. Correct. May saltik talaga. Sa Quadcom, ipa-interrogate si Duterte. Ay, ayaw niya pumunta sa Quadcom. Bakit? Alam niya kasi na sa Quadcom, patas doon. Wala doon yung kanyang mga K9. Walang Bato de la Rosa, walang Robin Padilla, walang Bongo. At alam niya sa Quadcom, ang tatalino ng mga kongresista. At guys, lalong-lalo na kapag in-interpolate siya ni Congresswoman Luistro, at talaga naman, hindi talaga siya makakalusot. Ang gagaling, di ba, ng mga kongresista, matatalino. Yung Senado, hello, meron man siguro, piling-pili. Kaya mga guys, ito masasabi ko. Itong si Duterte, no? Alam ko, ano din yan mga kaibigan darating din yung karma niyan, no? Darating din kasi sabi nga ganun, di ba mga kaibigan, wala naman kasing kasamaan na habang buhay, di ba? Lahat ng kasamaan, merong kumbaga, merong tawag doon, katapusan, no? So, darating din ang karma niyan. No? So, kung ano man yung ginagawa niya ngayon, sige, pagpatuloy niya lang, pero darating din ang karma niyan. Naniniwala ako dyan, no? Kahit na napaka-powerful mo, kahit na sa tingin mo ay kayang-kaya mong paikutin ang batas, kayang-kaya mong i-manipulate yung mga tao, pero darating din ang katapusan mo. Oh, tingnan nyo, the best example, ang Patuan family. Oh, di ba? Ang Patuan family, ay naku grabe, napaka-powerful ng pamilya na yun. Nakita nyo nga mga kaibigan, di ba? Private army nila ang laki. At yung mga baril nila, mga kaibigan, grabe, ang dami nilang baril. Kita mo nga, nakapag-massacre sila ng napakaraming tao. Napaka-powerful ng family na yun. Pero anong nangyari? Nagkaroon ng katapusan. Kaya niniwala ako, no? Darating ang panahon, mga kaibigan, na etong si Duterte, no? Talagang, magkakaroon niya ng talagang magwawakas din talaga yung lahat ng kanyang kasamaan at yung mga kasamaan na ginawa niya ay talagang pagbabayaran niya. Naniniwala ako doon, mga kaibigan, no? Kasi ang Diyos po ay hindi natutulog. Hindi natutulog ang Diyos. Kaya naniniwala ako dyan na darating din yan, no? So, pag-pray po natin yan, mga kaibigan, para talagang dumating yung panahon na yan, yung time na yan, para po ang mga biktima ng AJK ay magkaroon ng hustisya. Meron pa lang, may sinasabi pala yung leadership, mga kaibigan. So, ang sabi po ng isang leadership, Admin Rich, masyado kang concern sa mga namatay sa EJK. Paano naman? Paano naman yung pinatay ng mga rapists? Yung mga pinatay, rapists ng mga addict, no? Paano naman daw yung mga pinatay ng mga addict? Paano naman daw yung mga nirape ng mga addict? Paano naman daw yung mga pamilya, no, na namatay dahil sa mga addict, no? So, yan yung tinatanong nila sa akin. So, eto naman ang sagot ko sa kanila. Okay, eto ang sagot ko. Doon ba sa mga kung yan ang mindset kasi ng isang leadership, na paano naman daw yung mga pinatay ng mga addict at yung mga nirape ng addict, eto ang sasabihin ko sa'yo. Bakit hindi mo hanapin yung nang rape at yung pumatay na addict? At yun ang kung gusto mo, yun dapat ang kinatay ni Duterte. Kumbaga, pilosopo na lang tayo. No, pilosopo. 'Di ba? Kasi kung titignan mo, yung mga nabiktima dito,
May ginawa ba yan sila? Yung mga biniktima sa war on drugs, mga kaibigan, ng rape ba yan sila? Pumatay ba yan sila ng tao? Ayon nga doon sa investigasyon nung pare, nung tinatanong niya, no, kasi meron silang mga session para mahilom yung kanilang mga sugat. Tinatanong niya na sa mga oras na sila ay pinatay, no? Yung tinatanong yung mga pamilya tsaka yung mga survivor, kasi merong mga survivor, no, yung pinatay ng pulis. Akala ng pulis patay na, so iniwan. Yun pala, hindi pa pala patay. So, nakasurvive yun. Ngayon, tinatanong ngayon ng pare, sino sa inyo ang chumuchongki nung panahon na kayo ay tinukhang? Anong sabi? Wala. Ni isa sa kanila, walang chumuchongki nung panahon na sila ay tinukhang. At ni isa sa kanila, wala ring nagbebenta. Kumbaga, walang caught in the act. Diba? Na, caught in the act, nagbebenta ka. O caught in the act, nagchumachongki ka. Or gumagamit ka ng shabu. Wala. As in, wala. Paano sila pinatay ng mga pulis? Pinuntahan sa bahay, matutulog na, pinuntahan sa bahay, so andyan yung mga pamilya, o yung mga pamilya, anak, asawa, nakikita ngayon, nakikita, nagmamakaawa, sa harapan ng pamilya, sinutsugi. Yung nga, di ba, yung isang video na pinakita, yung sa Tondo, di ba, mga kaibigan? Pagdating ng mga pulis, pinaalis yung mga tao. Pinaalis lahat ng tao. Yung mga bata, ayan, pinaalis, no? Uwi sa bahay. Kasi Tondo ang mga tao nagtutumpukan, yung may mga naglalaro, yung iba nagiinuman. So, pinaalis lahat para walang witness. Tapos, mga kaibigan, nakita sa video. Yung isang pulis, tumapat doon sa pintuan ng bahay nung tutukhangin. Tumapat lang siya. Kumatok galon. Guys, pagbukas na pagbukas, bang bang, sabay bulagta agad. Bulagta agad yung lalaki. Ganyan ang ginagawa nila. Yun ba nanlaban? Bakit nila binabaril agad? Kasi nga, malaki ang reward kapag patay. Malaki ang reward. Yung mag-aaresto ka lang, huhulihin mo lang, ikukulong mo. Napakakaunti ng ibabayad sa'yo. 10,000 lang. Mag-aaresto ka lang, lalagay mo sa kulungan, 10,000 lang yan. Pero kapag patay, malaki. Kaya nga lahat, sinasabi nila, nanlaban. Kasi gusto talaga nilang itsugi para sa ganun malaki. Real talk tayo dito. Yan ang katotohanan. At lumabas na yan, lahat ng mga sinasabi ko, lumabas na yan sa investigation ng Congress. Na yan ang ginagawa ng mga kapulisan. Tiba-tiba sila, diba? O, maghahanap ng papatayin. Sige, maghahanap tayo ng papatayin ngayon. Tataniman nila ng baril, tataniman nila ng shabu. Para meron silang malaking pera. Diba? So, yan ang nangyari. Yan ang kalakaran sa panahon ni Duterte. So, nasaan doon? Nasaan yung sinasabi ni Duterte na mandato daw niya kasi na protektahan ang buhay ng mga Pilipino. Kaya daw niya ginawa yun. Hello? Kung talagang totoo na pinoproteksyonan mo ang buhay ng mga Pilipino, dapat hindi mo sila pinatay. At ang masama nito, maraming nadamay. At ang masama pa nito, yung mga drug lords, yung mga inchik na wanted pa sa China, andyan pinoproteksyonan mo. Mga may shabu laboratory, mga sangkot pa sa drug syndicate, sangkot pa sa triad.
pinoproteksyonan mo. Pero yung kababayan mo na mahihirap, nasa squatter area, pinapatay mo. So, nasaan doon yung sinasabi mong pinoproteksyonan mo ang buhay ng mga Pilipino? Hindi mo pinoproteksyonan. Pinapatay mo, sinira mo ang buhay ng mga Pilipino. Yun ang katotohanan, di ba? Kaya pumunta si Canor, alam niya, may kakampi siya. Pag sa Quadcom, contempt aabutin niya kay Abante. Tumpak. Guys, pupunta kaya siya sa Quadcom? Di ba nag-promise yung kanyang lawyer na pupunta daw? Pupunta kaya siya? Alam niyo, sa tingin ko parang hindi siya pupunta.